Hello. Hello po. Good morning po sa lahat. Ang sarap magbigay ng isang magandang ngiti. Sa umaga pong ito ay may nais akong i-share sa inyo. Bago ko po basahin yung magiging batayan ng ating devotion. Nung nasa Macau po kasi ako, siyempre, ang tawag ko kasi sa akin dati, muchacha. Ang utos sa akin nung amo ko, kasi magre-renovate ng bahay sila, ibabalot ko lahat ng gamit. Magsimula doon sa pinakamaliit na baso, kutsara, tinidor, yung yung sofa, yung mga foam. Kailangan babalutin ko yun isa-isa, irarap ko siya, tapos ililipat namin sa ibang lugar. So yung pagbabalot pa lang noon, ilalabas ko sa bahay, ilalagay sa loob ng elevator, ilalabas, tapos ilalagay mo doon sa harap ng building, tapos ilalagay mo na naman sa kotse. Pagkatapos noon, babiyahe kami, ipababa sa kotse. Pagkababa, ilalagay mo na naman doon sa malapit sa elevator, iaakyat sa elevator, ilalabas sa elevator, tapos ipapasok sa loob ng bahay nung lilipatan. Napakahirap, ang dami-dami nung gamit. So habang ginagawa ko yun, sabi ko, kailan kaya matatapos to? Sobrang dami nung gamit. Araw-araw, ganun ang naging routine ko. Hindi lang yata 1 linggo, 2 linggo. Ganun yung routine ko. Tapos parang yung amo ko, hindi niya nakikita yung oras. Kasi sabi ko sa sarili ko, oras na para kumain. Pero bakit hindi niya pa ako pinapakain? Oras na ng pag-uwi, pero bakit hindi niya pa ako pinapauwi? Sabi ko, parang hindi siya tumitingin sa oras. Hindi niya pa nararamdaman yung nararamdaman ko. Ang point ko po dito mga kapatid is, yung sa nararamdaman nating kapaguran, yung naramdaman kong kabigatan ng mga pinagbububuhat kong mga box na ang bibigat. Sabi ko, kailan kaya ito matatapos? So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating magiging batayan ng ating devotion. Ito po ay matatagpuan dahil po ako ay hindi sanay sa salitang English. So, ang ginawa ko po ay sa Mateo, Kapitulo 11, verse 28 hanggang 30. Ganito po ang sabi sa Tagalog. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon. Samahan niyo muna po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa kapahingahan na ipinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang ikaw ay makasama namin, na kami ay sama-sama na lumalapit, sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sama-sama kaming magkakapatid, Panginoon, na nagpupuri at nagluluwalhati sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ganito sa aming mga buhay, sa aming mga kalakasan, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Habang nag-aaral po ako, kasi binigay yung schedule, nakita ko yung schedule ko ay para sa ngayong Sunday. So magmula po noon, nagmumuni-muni na ako ng mga salita ng Diyos, na ang gusto ko, yung mismong nararanasan ko, yung maibigay kong patotoo, para maging inspirasyon o maging isang magandang encouragement sa bawat isa. So sa buhay ko po, bilang isang ina, bilang isang lola, bilang isang anak, marami po talagang kapaguran sa aking sarili na nararamdaman. Parang noon ngang nasa Macau ako, sabi ko one time, gagawin ko rin yun na pupunta ako sa isang hotel, ako lang mag-isa, yung kakain, tutulog, yung wala kang iisipin na nagmamadali ka kasi papasok ka, yung walang iisipin na kahit na ano. Pero hindi ko pa rin yun nagawa hanggang Pero hanggang
ngayon, parang naiisip ko pa rin, parang ang sarap ng buhay na ganun lang yung gagawin mo. Parang bibigyan mo ng relaxation yung sarili mo. Parang bibigyan mo rin ng reward yung sarili mo. Pero sana dumating pa rin yung pagkakataon na mabigyan ko rin ng reward yung sarili ko. Pero kagabi po, may pinanood akong isang tungkol sa dito sa Matthew 11:28 saka hanggang 30. Kumuha lang ako sa kanya ng isang parang pagtitibayin ko dito sa ginawa ko. At isa po sa nabasa ko dito sa aking ginagawa habang ako ay nagsusulat, yung salitang rest sa English. So, inisip ko po, ano kaya yung rest na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon kapag tayo ay may kabigatan sa ating mga puso, may kabigatan tayo sa ating katawan, may kabigatan tayo sa ating pananalapi. Lahat naman siguro tayo ay nagdadanas ng mga ganon. Nabibigatan tayo dahil ang dami-dami nating problema. Pwedeng nabibigatan tayo dahil kulang yung ating financial na pangangailangan. Pwedeng nabibigatan tayo dahil sa ang dami-dami nating pagsubok na pinagdadaanan. So sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung rest na gusto ng Diyos na ibigay sa atin? Tapos kanina, yung sa encouragement ni Pastor, sabi niya doon, ang Diyos ay napaka-perfecto. Hindi niya gustong maging perfect, pero siya na talaga yung perfect. So ginawa talaga ng Diyos, ibinigay niya sa atin yung kagaya ng ginawa niya buong linggo, binigyan niya tayo ng kapahingahan sa gabi. Pwede tayo magtrabaho sa umaga 8 hours. Binigyan niya naman tayo ng kapahingahan sa gabi. Napaka-perfect po ng balance na ginawa ng Diyos, pero napaka-unfair ng ginagawa ng tao. Kasi bakit? Binibigyan niya tayo ng 16 hours na pagtatrabaho. Samantalang sa Panginoon, kailangan 8 hours lang, tapos 8 hours ang tulog. Parang napaka-balanse ng ginawa ng Panginoon, pero ang ginagawa ng tao, hindi siya balanse. So kaya po tayo nagkakaroon ng parang sobrang kabigatan na routine na yung ginagawa natin sa buhay. Minsan talaga dumarating sa buhay natin yung gusto natin na magpahinga. Pero ano nga ba yung rest? Natanong ko tuloy sa Panginoon kagabi, Lord, ang gusto mo bang rest na ibigay sa akin yung rest na talaga na magpapantay yung aking paa. Pero ang Panginoon po ay napakabuti talaga at napakadakila. Ang rest na ibinibigay niya sa atin ay yung hindi natin maramdaman yung tayo lagi ay nalulungkot, hindi natin maramdaman yung wala tayo. Hindi gusto ng Panginoon lagi nating maramdaman na meron tayo. Kasi hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Kagaya din ng oras na ipinagkakaloob niya sa atin. Laging balanse ang ginawa niya sa atin. Sa lahat ng mga pagkakataon ng ating pagtatrabaho, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Isang beses sa loob ng 7 araw. At yan po ay nandun sa kanyang paglikha. Napaka-perfecto po ng ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kung susuriin lang natin yung panahon ng kanyang paglikha sa aklat po ng Genesis, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa atin kailanman. At ang sabi niya sa atin kapag tayo ay nabibigatan, halika anak, magpahinga ka muna. Napakasarap pakinggan sapagkat ang sinasabi dito, makikita po natin dito na ang sumasagot sa tanong na sino ba ang pinapalapit ng ating Panginoon? Hindi niya pinipili. Hindi siya pumipili ng ikaw lang o ikaw lang o ikaw lang. Lahat kayo na nangabibigatan, sabi ng Panginoon, lahat kayo na napapagal at nabibigatan sa pasanin. So walang pinipili ang ating Panginoon. Pero may requirements ang ating Diyos. Hindi lang tayo basta lalapit sa Kanya. Hindi lang tayo basta magpapakupkup sa Kanya. Kundi ang sabi niya doon sa verse 29, pasanin mo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Habang nag-aaral po tayo sa atin, naalala ko din yung shinare ni Pastor Erwin ng mga nakaraang linggo kung papaano tayo magsisik sa ating Panginoon. Laging nandun, kagaya din ng laging sinishare ni Pastor Nat, na hindi nawawala talaga na mag-aral tayo ng salita ng Diyos sapagkat doon natin nakikita kung ano yung nararamdaman natin, sinasagot yun ng Biblia, sinasagot yun ng salita ng ating Panginoon. Kaya tuwing may nararamdaman tayo, pwede nating takbuhan yung ating Biblia.
Kung minsan ang mga tao, kapag tayo ay may problema, pag tumakbo tayo sa mga tao, ang hindi, bihira po yung tao na ikukumport tayo. Kadalasan, pagka tayo ay nagpahayag ng ating mga problema, parang i-judge pa tayo. Kasi ikaw, kasi dapat ganito ang ginawa mo. Yung gusto mong maramdaman, hindi mo naramdaman sa kanya. Kaya minsan, parang mas maganda pa yung isang tapik mo lang sa balikat. Kahit walang salita, mararamdaman mo na minsan, pag si pastor na tinapik niya ako sa ganito, parang blessed na ako doon. Parang nararamdaman ko yung kung ano man ang gusto niyang sabihin, kahit hindi siya magsalita. Pag natapik ako sa ganito, parang gumagaan yun ang aking pakiramdam. So, ganun din po ang ating Panginoon. At kapag nagawa po natin yung mga requirements na sinasabi ng ating Panginoon sa paglapit natin sa Kanya, ang sabi dito, you will find rest for your souls. Hindi lang yung ating sarili ang ating mapapahinga, kundi yung ating kaluluwa. Kung paano nabubusog din yung ating mga lupang katawan, nabubusog din yung ating kaluluwa at nagkakaroon tayo ng inner peace. Yung, alam ko pong naunawaan nyo. Kasi minsan parang sobrang sabog na yung utak natin. Kung may mga pinagdadaanan tayo, lalong-lalo na sa mga pananalapi, yung mga humahawak ng pera dito. Ako kasi, iba yung parang tapos na sa akin yung paghawak ng pera. So alam ko po yung kung paano dumarating pag wala ka ng pambayad ng bills, ganito, andito na si Judith, parang ang hirap, tapos wala ka pang hawak. So alam ko po yung nararamdaman ng mga ganon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, halika anak, lumapit ka sa akin. Pero hindi niya sinabing basta tayo lumapit sa Kanya, wala tayong gagawin, lalapit lang tayo, hindi. May sinasabi ang Diyos na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kinakailangan tayo din po ay magpakumbaba, tayo ay mag-aral. At pasanin din natin ang Kanyang pamatok. Dahil hindi naman magbibigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi naman natin kakayahin. Ang resulta po ng lahat ng ito na sinasabi ng ating Panginoon ay you will find rest for your soul. So napakaganda pong encouragement sa bawat isa sa atin. Marirealize po natin dito na napakaginhawa at napakagaan ng pasaning ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yung kagaya ng mga pasaning makamundo. Hindi yung pasanin na talagang sobra-sobra nating nararanasan dito sa mundo na ating ginagalawan. Pero sa piling po ng ating Diyos, mararamdaman natin na parang tayo ipinaghihili. Parang tayo nakasakay sa isang duyan na kung saan mararamdaman natin na tayo inaantok. Pagka naandun tayo sa piling ng Panginoon, nakakalimutan natin lahat ng problema. Although napapaiyak tayo kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, yung nagsisimula ka pa lang ng pray, hindi ka pa makapagsalita. Kasi nauuna yung emotion, umiiyak ka na ng umiiyak. Hindi naman po masamang umiyak tayo sa Panginoon. Kasi minsan, sa kwarto talaga pagka yung lalo na't gabi, pagka yung nakatapos yung mga pinagdaanan, yung mga araw-araw, wala kang ibang pwedeng pagsumbungan. Kapag wala kang nakakausap, ang isa na lang talaga natatakbuhan mo yung Diyos tuwing gabi. Kasi sa umaga, parang wala kang time na makipag-usap sa Panginoon, lalo na kapag yan nga, may mga ginagawa ka. Pag sa gabi, maibubuhos mo lahat doon. Lahat pwede mong sabihin sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng judgment sa Panginoon, hindi ka makakaranas, anak, bakit ba ganito? Anak, bakit ba ganito? Wala. Parang naghihintay lang ang kamay ng Panginoon na hawakan mo siya. Naghihintay ang Diyos na pagsumbungan mo lang siya. Lahat pwede mong sabihin sa Kanya, hindi naglilimita ang Panginoon. Sabi nga ni Pastor Nad kanina, napaka-perfecto ng ginawa ng Diyos. Kaya sa buhay po natin bilang isang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay may nararamdaman, wag na nating sabihin sa kapitbahay. Kasi baka imarites pa niya tayo sa iba. So gawin na lang natin, manahimik tayo sa loob ng ating kwarto, isumbong na lang natin doon sa Panginoon, lalo na pag wala tayong nakakausap. Diyos na lang ang ating gawing kausap. Siya ang gawin nating kaibigan. Siya ang gawin nating sumbungan. At ang kapahingahan po ay pagkakaloob niya sa bawat isa sa atin.
sinulat po ako dito na yung tungkol sa rest means ay restoration. Ang mabago yung ating pinagkakapaguran araw-araw. Mapagaan, as Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. So, yun pong rest ay ipinangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat ng may mga burden. At alam ko po sa oras na ito, sa paglapit natin sa Panginoon, sa ating praise and worship, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos mamaya, alam ko na yung mga burden natin ay naisa-isang tabi sapagkat nailapit na natin ito sa ating Panginoon. Marami pong salamat at purihin ang ating Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po akong tumayo. Handa na po bang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong buhay? Handa na ba kayong sambitin sa ating Panginoon na mahal natin siya? Hallelujah, Lord. We praise you, Father God. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God, sa magandang panahon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita.
mahal kita. Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aming kasama. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aming kasama. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aming kasama. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aming kasama. Buong araw kayo ang aming kasama. Buong araw kayo ang aming kasama. Hallelujah, Lord.
ako'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng Walang hanggang mga papurit pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong Wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 Hallelujah, Lord. We praise you, Father God. We give thanks to you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa araw na to, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na gabayan mo po kami ngayon sa aming service, Panginoon. Gabayan mo po ang aming pastor, Lord God, na magbibigay po ng inyong mensahe, Lord God. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyayang pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Ikaw po ang aming Diyos na buhay na hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming kapahingahan, Panginoon. Maraming salamat po. Sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, bago po tayo maupo, tayo po ay magkamayan at let's greet each other. Hallelujah. Nag-prepare na ng upuan. Parang uupo na eh, no? Ayan. Ano to bro? Pang preparation na para sa upuan ko. Ayan. A very pleasant good morning po sa inyong lahat. So, ayan. So, I would like to thank the Lord for, again, giving me this opportunity na muli pong makatayo sa inyong harapan. For 2 weeks, I was hospitalized and salamat po. For 1 week, ako po ngayon ay under recovery but under medicine. I thought si Pastor Erwin na will continue the series about the book of Revelation hanggang sa dumating ng Panginoon. But the good thing is that we saw Sister Sheila na mag-stand ngayon. Palakpakan naman natin ng Lord. Ayan. So, actually, nung prayer meeting pa yan nagpipray. Nung malaman niya siya ang magsosong lead. Pero anyway, kidding aside mga kapatid, I would like to thank the Lord for giving me again another opportunity na muli pong makatayo out of the hospital. Ay ako po muli ay kanya pong pinalakas at ngayon po ay makakatayo po sa inyong harapan. And I would like to appreciate and I would like to thank all of you from the bottom of my heart na nagpray po sa akin. And I really feel the presence of the Lord and the strength of the Lord na ako po ay kanya pong pinalakas. So,
magpapatuloy po tayo about the book of Revelation. But before that, let's seek the Lord in prayer, mga kapatid. Samahan niyo po ako, saglit po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we come to you with a humble heart, coming to you, Lord, before the throne of grace. Thanking you, Lord, for all your mercy, for all your grace, for all your kindness, Lord. Thank you, Lord, because we are serving an unchanging God, an immutable God, a powerful God, a great God, and a soon-coming King. We want to thank you, Lord, today, Panginoon, because we'll be able to share your word. Hayaan niyo po, Panginoon, na yung mga salita ang patuloy po na maging tinapay po ng buhay sa bawat isa po sa amin. Nabubusog po sa aming pong mga kagutuman. Magbibigay po ng kapahingahan sa panahon na kami po ay nagugulumihanan at meron pong mga dalahin. Salamat, Panginoon, sa ministeryo ng iyong banal na Espiritu na magbibigay din po sa amin ng kaliwanagan upang maintindihan ang iyong mga salita. Lord, hayaan niyo po na yung salita, Lord, ay patuloy pong maging buhay po sa bawat isa po sa amin. And we believe, Lord, that your word is powerful. It is active, Lord. It is living. It can divide the souls and marrows, Panginoon. It can transform, Panginoon. It can encourage us. Tayaan niyo lang po, Panginoon, dalahin niyo po kami sa batisan. At doon po kami ay makatanggap ng kapanariwaan. Doon po kami makatanggap, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula po lamang sa inyo. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong banal na likuran at ang krus po lamang ang makita. Salamat po muli, Lord. May you just take over this program, Panginoon, from the beginning up to the end. Again, Lord, we want to give you thanks and praise in Jesus' name. Amen and amen. So, as an introduction, mga kapatid, we're done with the 7 churches. Kung mapapansin po ninyo sa inyong mga Bible, natapos na po natin ang Revelations chapter 1 hanggang chapter 3. At yun po ay makikita po natin sa pinapag-aralan po natin ito, bago po bumunta dyan sa overview po na yan, ay makikita po ninyo sa inyo pong mga Bible in Revelations chapter 4, which is ito po ang ating pong pag-aaralan. Mapapansin ninyo po in Revelations chapter 4, ay meron po diyang verse 1, ay meron po diyang nakalagay na after these things. Or in Greek word po ay metatauta. Ibig sabihin po ng after these things, or sa Tagalog po ay pagkatapos ng mga ito. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, ito po ay tinatapos po ni John ang kanya pong vision na makikita po sa chapter 1 verse 19, which is the heavenly outline po of the book of Revelation. At dito po, mga kapatid, makikita po natin na ang sabi po sa chapter 19, chapter 1 verse 19 ay ganito po. The first outline of the book na makikita po natin, na natapos na po natin, is which you have seen. At ano po yun? The revelation about Jesus Christ. Ang book of Revelation, mga kapatid, again, ulitin ko po, hindi po ito aklat ng apocalypsis or apocalyptic. It's all about the revelation of Jesus Christ. It's all about who Jesus Christ is. It's all about who is Jesus that will soon be coming King. At yun po yung nakita ni John doon po sa island of Patmos, na nakita niya po ang Panginoong Hesus high and lifted up, na siya po ang makapangyarihan sa lahat. At yung po yung sinasabi po doon na which you have seen. At natapos na po natin nga po yung and the things which are. At ano po yun? Revelations chapter 2 and Revelations chapter 3. It's all about the book of Revelation na tinutukol po ang lahat po ng 7 churches. Na kung saan ang 7 churches po dito, mga kapatid, it talks about the executive check-up po ng bawat church. At hindi lang po iyon executive check-up ng church, but pwede po nakuha po natin at nakita po natin yung principle na ano po tayo as a church, as an individual, sa harapan po ng Panginoon. At natapos na po natin yan. Yan nga po yung the things which are.
At ngayon mga kapatid, pupunta na po tayo sa third and last section of the book of Revelation. At yan po ay naka-highlight sa blue. The things which will take place after these things. Kaya pansinin niyo po, ang chapter 4 verse 1, tinapos niya po, inumpisahan niya ang after these things, which yung po yung nagsimula po sa chapter 1 to chapter 3. At pag tatapos po ng kanya pong sentence, verse 1, ay makikita rin yung po ninyo, must take place after these things. Ano pong ibig sabihin yan? Pagkatapos po ng yugto po na to, ng chapter 1 hanggang chapter 3, we are now coming mga kapatid to another section of the book of Revelation. The final section na kung saan mga kapatid makikita na po natin the soon coming judgment of God upon this evil world. At muli po makikita po natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus na eventually siya po ay magta-triumph over evil. Kaya mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ang theme ng Book of Revelation mga kapatid is for all of us. Ang theme po na to is the hope for the faithful in Christ. Again, mga kapatid, pinag-aralan po natin sa 7 churches mga kapatid, ano po ang kalagayan po ng mga mananampalataya po doon? Sila po ay under persecution, not only from outside but also from inside, especially yung mga Judaizers, na kanila pong kapwa kanila pong mga kapwa Hudyo, sila po ay pinipersecute. At most especially mga kapatid, nakita din po natin doon na ang kanila pong greatest persecution that cost them their lives is that pag hindi po sila sumamba sa emperor, sila po ay papatayin. So, with this kind of background mga kapatid, na ang sinulatan po na to ni John ay ganun po ang kanilang background. At ngayon makikita mo, God is now unveiling the curtain, coming to the end of the world. At pag nakita mo at nakita po natin ito mga kapatid, ito po ang sinasabi ko lang po sa atin. This will give us hope. Hope for a better future. Kung dito sa mga panahon po na to mga kapatid, we are experiencing injustices. We are experiencing unfair treatment. We are experiencing discrimination. We are experiencing our eyes na kung saan ay marami pong luha ang tumutulo. Na dito po sa mundong ito, tayo po ay nakakaranas ng napakadami pong sakit at problema, ay matatapos po ang lahat sa muli pong pagbabalik ng Panginoon. Kaya po, ang bawat Kristiyano at tunay na anak ng Diyos ay hindi po dapat mawala ng pag-asa. Bakit po? Babalik po ang ating pong Panginoon. At isang araw mga kapatid, sabi nga po ng Revelation sa pagtatapos, God will wipe away every tears from their eyes. And what a comfort mga kapatid, na muli at makakasapan po natin for the final lives natin ang ating pong Panginoon. So, before I go to that mga kapatid, let me just give you an overview bago tayo pumunta po sa ating pong text proper. Sabi ko nga po sa inyo, I don't know kung nababasa nyo pa, the things which are, ito po yun, yung 7 churches, and the things which shall be after. Magsisimula po ang apocalypse mga kapatid, or the end of the world, or the releasing of the 7 seals. Pagdating po ng chapter 6 to chapter 19. Pero dito po sa ating pag-aaralan mga kapatid, there was a break mula chapter 4 and chapter 5 na ating pong pag-aaralan sa susunod na linggo ang chapter 5. Bakit po? It's because ito po yung tinatawag po nating the calm before the storm. Alam niyo po ba yon? Naririnig niyo po ba yon pag may nagbabalita? The calm before the storm. Na bago po dumating ang bagyo, or minsan po, di ba tayo na tumanda na, sa bagyo, di ba, minsan nagugulat ka, ang lakas-lakas ng ulan, ng hangin, kidlat, pero biglang naranasan niyo po ba yung bigla na lang kumalma? Na parang nawala ang bagyo? And that is what you call the calm before the storm.
At dito po sa ating pag-aaralan, mga kapatid, ipapakita po sa atin ng Panginoon, bakit i-unleash ng Panginoon ang kanya pong judgment to this evil world? Dahil bibigyan niya po tayo ngayon ng reason mula chapter 4 to chapter 5, bakit po niya ito gagawin. So, with this mga kapatid, again, tingnan po natin ang biblical events timeline. In the first coming of Christ, makikita po natin, it ushers in Acts chapter 2 ang church. And then, sabi nga po mga kapatid, pagdating po ng ng book of Revelations chapter 4 hanggang chapter 19, mga kapatid, pag binasa niyo po yan, wala na po kayong makikitang word na church. There's no mention anymore of the word church in chapter 6 to 19. Why? Dahil nandito na po tayo sa tinatawag na 7 years great tribulation. The church is already raptured. Kinuha na po ng Panginoon ang kanya pong church. Dahil paano nga po i-unleash ang judgment po sa mundong ito kung nandito pa ang kanyang anak sa lupa? That's why may nag-ask po sa isang pastor, Pastor, pwede bang ipag-pray natin na hindi na nga dumating ang judgment dito sa mundong ito? Pwede, sabi po ng pastor. Pero it will never happen. Because judgment will indeed come into this evil world. At dito po sa 7 years great tribulation, mga kapatid, the son of perdition, lalabas na po ang Antichrist, which I believe ay nandito na po sa atin. Hindi lang po siya makalabas. Alam niyo kung bakit? Because there's still the body of Christ here in the world. Pag nawala na po ang church sa mundong ito, the Antichrist will appear. At sabi po ng Bible, hindi mo na dapat na ikaw ay ipinanganak ng panahon po na to. Dahil naranasan na po natin, mga kapatid, nung panahon ng COVID, na napakahirap bumili, napakahirap mag-transact, napakahirap mag-commute, mas malala pa po ang 7 years great tribulation. Dahil dito na po lalabas ang Antichrist. And after that 7 years great tribulation, mga kapatid, babalik na po ang Panginoon, the second coming of Christ. And then bababa din po ang church kasama po ni Jesus Christ. And we will reign in this world for 1,000 years. And after that, in Revelation chapter 20, there will be the final judgment of Satan and all the believers. At darating na po, at i-usher na po tayo sa eternity. Sukatin niyo po ang eternity? Meron po ba? Wala. That's how our lives will be. So, again, mga kapatid, pansinin niyo rin po ang ating pong topic ngayon, the worship in heaven. Wow. Ang pagsamba sa langit. Kanina nga po, parang gusto ko nang umakyat sa langit. Sarap po talaga magpuri sa Panginoon. Amen? And now, mga kapatid, we will see the worship in heaven. So, if you have your Bibles with you, mga kapatid, turn with me in Revelation chapter 4, verse 1 to 11. So, tayo pong lahat ay saglit pong tumayo in honor of the Word of God. At tayo po ay babasahin po natin ang kanyang mga salita. Kung wala po kayong mga Bible, you can look at the screen to follow us in reading the Word. Let's read the Word of God. After these things, I look, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, Come up here, and I will show you what must take place after these things. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and someone was sitting on the throne. And he who was sitting was like a jasper stone, and a sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne, like an emerald in appearance. Around the throne were 24 thrones,
And upon the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white garments and golden crowns on their heads. Out from the throne came flashes of lightning and sounds and peals of thunder. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was something like a sea of glass, like crystal, and in the center and around the throne 4 living creatures, full of eyes in front and behind. And before the throne there was something like a sea of glass, like crystal, and in the center and around the throne 4 living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature was like a lion, the second creature like a calf, and the third creature had a face like that of a man, and the fourth creature was like a flying eagle. And the 4 living creatures, each one of them having 6 wings, are full of eyes around and within, and day and night they do not cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is to come. And when the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the 24 elders will fall down before him who sits on the throne, and they will worship him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will, they existed and were created. Tayo po lahat ay makakaupo, and may God bless the reading of His Word. So, ano pong topic natin today? The worship in heaven. Mga kapatid, what a fitting background before we go to chapter 6, which is the releasing of the 7 seals or the judgment upon this world. Na binigyan po naman tayo ng glimpse ng Panginoon of what will happen and what is the kind of worship. Kaya titingnan po natin mga kapatid, ang pinakamalalim na description about worship ay makikita po ninyo in Revelations chapter 4 and Revelations chapter 5. Very detailed po ang ginawa po dito ni John as far as his vision is concerned. Kung saan dito po makikita natin anong klaseng worship service na meron po sa langit. So, as an outline number 1, makikita po natin in verse 1 to 3 mga kapatid, this is God's call to worship. Again, mga kapatid, let me put premium on this. All our lives are meant to worship God. We were created and was created by God only for His pleasure and for His glory and ultimately for His worship. Tandaan po natin yan mga kapatid. That's our bottom line as far as our worship is concerned. So in verse 1 to 3 mga kapatid, makikita po natin dito yung God's call to worship. Makikita po natin dito na tinawag po si John from the island of Patmos. Alam po natin na siya po ay nandoon po sa island of Patmos during this time. He was isolated po. But again, nagkaroon po muli ng panibagong vision si John at tinawag siya ng Panginoon para ipakita po sa kanya anong klase po ang worship at sino ang wino-worship sa heaven. Look at verse 1 again. After these things I look, and behold, sabi po dyan, a door standing open in heaven. Nung tinawag po ng Panginoon si John, ang sabi po dyan, nung tinawag na po si John, there was a door already opened. Ang sinasabi po dyan, hindi po yan standing open, but there's a door already opened. Bukas na po. As if si John po ay nasa island of Patmos, and then here comes his vision, seeing a door in heaven. At ano po ang nakita po niya? Ang sabi po doon, and the first voice which I had heard. Ang unang tinig na narinig po niya, like the sound of a trumpet. Mga kapatid, sa unang panahon, ang trumpet mga kapatid is
a sound of emergency. It's a sound na kung saan ikaw ay nire-ready. At yon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus kay John. At yung first voice na ating pong tinitingnan po dito, mga kapatid, makikita po natin yan in Revelation chapter 1 verse 10. Same voice. At ano po yun? Sa verse 10 ng chapter 1, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice. Same with verse 1 ng chapter 4, the first voice. At ano po yung sa verse 10 again? Like the sound of a trumpet. In chapter 4 verse 1, like the sound of a trumpet. That's the same voice na narinig po ni John, and it pertains to the voice of Jesus Christ. At ang sabi pa po kay John dyan, speaking with me, and said, come up here. Pumunta ka rito. At nandoon na nga po si John. At nakikita niya na po ang heavenly vision na to. At ang sabi niya po, ano pong sabi dyan? And I will show you what must take place. In-underline ko po yung word na must. Kung meron po kayong mga Bible, you can underline that. Bakit ko po pina-underline ito sa inyo at gusto ko po na i-highlight po ninyo? Ang sabi po diyan, I will show you what must take place after these things. Ibig sabihin po ng Panginoong Hesus diyan, pagkatapos mong makita ang mga bagay na ito, yung mga susunod will soon take place. Mangyayari at mangyayari ito. Mga kapatid, this is what I want to tell all of us. Lahat po ng sinulat sa Biblia, from the beginning to the end, will be fulfilled. At hindi po yan magbabago kailanman, mga kapatid. It will take place. That's why, mga kapatid, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. That's the word of God. John chapter 10 verse 35. To whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. So, here mga kapatid, in verse 1 pa lang, nakita po natin, John was summoned. Pinatawag po siya. Kaya po masarap mga kapatid, alam niyo po, one of a kind experience na lagi po nating dapat po nilulook forward is ang pagtawag po sa atin ng Panginoon, lalo na sa pagtawag po sa atin sa pagsamba at pananambahan po sa Kanya. Dapat ito po lagi ang nagbibigay po sa atin ng kapanariwaan sa ating pong panahon ng pagkikinig ng salita ng Diyos, sa panahon ng ating pagsamba, sa panahon ng ating fellowship. Na tayo pong lahat dito ay tinawag ng Diyos para po sa isang pribileyo. At ano po yun? Makapiling po siya at tayo po ay makatanggap ng kapahingahan, kalakasan na nagmumula sa Panginoon. At higit sa lahat, siya po ay sambahin. Amen? Kaya sarap po ng pangako ng Diyos, di ba? Doon pa lang sa devotion natin, pong pangako ng Diyos doon, come to me all ye who are weary, and I will give you rest. So here, next mga kapatid, makikita po natin dito that God evokes worship in His splendor. So, bakit po natin sasambahin ng Panginoon? Una, tinawag si John para po makita niya ang pagsamba. At ngayon, God is evoking worship because of His splendor. Look at verse 2 mga kapatid. Immediately. So, parang lumalabas po, John is on the island of Patmos. At sinabi po dyan na immediately, ibig sabihin po nun, he was transported in heaven. Mga kapatid, ilang tao lang po ba sa Biblia ang nakaakyat sa langit? One of them is Paul in 1 Corinthians chapter 12. Pero si Paul, mga kapatid, nung umakyat po siya sa langit, ang sabi niya po doon, hindi ko ma-describe ang heaven. Pero ito po, si John, pinakita ng Lord
kay John, what is heaven and what is worship in heaven? So John was in the Spirit. At ang sabi niya po ron, and behold, a throne was standing in heaven. There was what? A throne in heaven, mga kapatid. Not just a throne, but there is someone who was sitting on the throne. And with that, mga kapatid, kung ikaw si John, what will you do? Nakita mo na merong isang nakaupo doon sa langit. At itong word na throne, mga kapatid, gusto ko pong i-underline nyo rin po yan sa inyong mga Bible. Bakit po? One of the major theme words na makikita po ninyo sa Book of Revelation is the word throne. A throne. What does a throne represents, mga kapatid? Throne was mentioned, mga kapatid, in the Book of Revelations 47 times. 47 times, Pastor. Yes. 47 times. What does it mean, mga kapatid? Pag sinabi at inuulit ng Bible ang word na yan, it means it's giving emphasis, it's giving importance, what the throne is. And in chapter 4 alone, mga kapatid, it depends on the version ng Bible na meron kayo. Sa NASB, mga kapatid, 9 times pa lang po in chapter 4, binanggit ang word na throne. And the throne, mga kapatid, represents the throne of all thrones. The King of Kings sits upon it, and He is sovereign over all of the universe. Dito, mga kapatid, nakita po ni John, sino ba talaga ang nagahari sa mundong ito? Sa panahon niya, siguro si Nero, the emperor, or yung isa pong emperor, na pagkatapos ni Nero, ang kanya pong, ang nandoon sa throne. Pero mga kapatid, nung makita po ni John ang vision po na to, nakita niya, sino ba talaga ang nasa throne? At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. That's why, mga kapatid, ito lang po ang gusto ko pong bigyan ng emphasis or importance po sa atin about the throne. If we think the throne of power comes from Beijing, if we think that the throne of power comes from Washington, D.C., or whoever ang pinaka-powerful sa mundong ito, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Because in the vision of John, pinakita ng Lord, sino ba talaga ang nagahari sa mundong ito? Wala pong iba kundi ang ating pa rin pong Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, think about this. When we feel everything is in total disarray and turmoil, remember who is on the throne. God is still sovereign and He is still in control of everything. Yung makikita po natin na parang wala na pong patutunguhan ng mundong ito, yes, and that is true. Huwag na po tayong umasa na aayos at aayos pa ang mundong ito. Because we are going and coming to a destructive world. Pasama po ng pasama ang mundong ito. But one thing that comforts every believers from ages past is that there's still someone sitting on the throne, and that is the Lord Jesus Christ. He governs everything, even the minute details of our lives. Sabi nga po ng Biblia, even the sparrows na nalalaglag po sa langit, alam po yan ng ating pong Ama sa langit. Amen? So kaya wag po tayo mangangamba, mga kapatid, dahil meron po tayong Diyos na still in control. At ang sabi po dyan, someone was sitting on the throne. There was a lot of commentary, mga kapatid, about this sitting on the throne. And ang sitting on the throne is God the Father, some of the commentators. But of course, there's also the triune God sitting on the throne.
But most of the commentators ay nagsasabi po, this is God the Father because Jesus Christ will be revealed in chapter 5 as the Lamb who was slain worthy to open the scroll. Look at verse 3. Why God evokes worship in His splendor. Paano po dinescribe ni John ang throne and the one who is sitting on the throne? Ano pong sabi niya? And he who was sitting was like, pasinin niyo po yung word, underline niyo po yung word na like, was like, and like. Bakit po? Kung kayo po si John during that time, mga kapatid, nakarating kayo sa langit. Because of your finite mind, ito lang po ang kaya mong i-describe. Tama po? Kasi kung ano lang yung nakikita mo, ganun mo lang siya madi-describe. At si John dito, mga kapatid, poor John, alam niyo kung bakit? He runs out of all adjective. Hindi niya na po alam kasi kung anong word ang gagamitin niya para describe the splendor he saw in heaven. At pansinin niyo po, ang sabi sa verse 3, he who was sitting was like a jasper stone and a sardius in appearance. And there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance. Look at this. John can only describe the splendor of God based on his finite mind. The truth is, no one can describe the majesty and splendor of God. Amen? Sa inyo, mga kapatid, how beautiful is Jesus? Paano niyo po ba tinitingnan ng Panginoon when we worship God? Do you stand in awe? Namamangha po ba tayo sa kadakilaan ng Panginoon? Namamangha pa po ba tayo sa Kanya pong kabutihan? Sa Kanya pong kagandahang loob? And here's John, lost in words, kung paano niyo po i-describe ang Panginoon. Ano po yung sabi dyan? He who was sitting was like a jasper stone. Ang jasper stone, mga kapatid, according to commentators, is like a white diamond. Sino po ang nag-own dito ng mga alahas? Meron na po ba kayong alahas na white diamond? Yan, nakikita niyo sa picture. Alam ko may movie na pinamagatan na ganyan na ang pinapag-aralan, ang ano is white, ang kanilang hinahanap is a white diamond. Alam niyo po ba how much it cost ang white diamond? It cost millions of dollars, mga kapatid. And that's how John described the one sitting on the throne. Then dinidescribe niya, this one sitting on the throne is awesome. It's like a white diamond. Ang kanyang appearance. And what else? He's like a sardius in appearance. Ang sardius, mga kapatid, is like a red ruby. Nakakita na po ba kayo ng ruby? Ruby stone? Yan, sa picture, makikita niyo po. Ganyan po siya. At yun ang nakita din ni John. Hindi lang siya nagdiningning, but siya ay like a sardius or red in appearance. Sabi po ng mga commentators, ang white diamond represents the purity of God, while the sardius or red, the color red, represents the judgment of God. And what else? Ang description ni John to the one who is sitting on the throne. There was a rainbow around the throne, like an emerald in appearance. So mga kapatid, doon sa throne, ang nakita po ni John is that meron pong rainbow. At sa rainbow na nakikita natin dito, mga kapatid, nakakita na po ba kayo na lumabas sa atin na buong rainbow? Wala, di ba? Gano'n lang po ang rainbow po sa atin, di ba? Kalahati lang. Pero dito po sa nakita ni John, mga kapatid, ang rainbow, mga kapatid, ay nakapalibot doon sa throne. It's like an emerald po in appearance. Ano pong color ng emerald? Green. At yan po ang nakapaligid po sa throne. And what does rainbow brings to mind, mga kapatid? Remember in Genesis chapter 13, verse 16? Nung gugunawin
dapat yung about sa Noahic covenant, ano pong sabi sa verse 13 to 16? I set my bow in the cloud, and it shall be for a sign of a covenant between me and the earth. It shall come about when I bring cloud over the earth, that the bow will be seen in the cloud. And I will remember my covenant which is between me and you, and every living creature of all flesh. Ano pong promise ng Lord? Never again shall the water become a flood to destroy all flesh. Why? Sa panahon po ni Noah, paano po ginunaw ng Lord ang mundo? Through a great flood. But in this case, yung promise na to ng Lord will stand firm. Ang mundo po na kinagagalawan po natin will never be destroyed by flood. Kung hindi flood, pastor, ano? Look at 2 Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. What does it mean? This world will be burned up, not via flood, but this world will be destroyed by fire. Yes, ang Lord is governed by His promise. And that is true. Hindi po yan mangyayari yung flood. But pagdating po ng 2 Peter, pinakita po ng Lord kay Peter what will happen to the earth. And the earth will be burned up. Sabi ko nga po sa inyo, pagbalik ng Panginoon, everything in this world will be wiped out. Lahat po, every structure, every living thing will be wiped out. Because gagawin ng Panginoon everything new. And think about this, mga kabatid. God's splendor and majesty must and should evoke us to worship God. How about our worship of God? In this case, in this scenario, mga kapatid, makikita po natin, John is out of words. Hirap na po siyang i-describe. Gaano po ka-awesome, ka-splendor, the one who is sitting on the throne and the throne itself. And with that description, mga kapatid, it should evoke us to worship God even more. Kaya po ang question ko, mga kapatid, is that how about our worship of God? Kumusta po ang ating pagsamba sa Panginoon? Naluluha pa ba tayo? Naiiyak pa ba tayo? Are we still seeing God as He is? Mga kapatid, it's good that we worship God based on His character, na siya ay mabuti, mabait, pero no. Dapat po nating maintindihan, this worship in heaven is all based on His character. At ano po yun? He is holy, He is worthy, He is just, and He is righteous. That is the God that we are worshiping. So, what's our topic for today? The worship in heaven. So, number 2, God's praise and worship. So, gusto po ba natin makita ano ang klase ng praise and worship sa heaven? Look at verse 4 to 6. God is honored in the place of worship. Verse 5, look at verse 5, mga kapatid. Out from the throne came flashes of lightning and sounds and peals of thunder, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Look at verse 5 again. Out from the throne. From the throne, mga kapatid, there came flashes of lightning, sounds, and peals of thunder. What does it mean, mga kapatid? When there's flashes of lightning, sounds, and peals of thunder, God is now preparing for war. At yan ang pinapakita ng Panginoon kay John. This lightning, these sounds, and peals of thunder is like what happened po in the giving of the book of law in Exodus chapter 19, verse 16. Just like what the Israelites experienced. Look at verse 16. So it came about on the 3rd day, when it was morning, that there were thunder and lightning flashes,
and a thick cloud upon the mountain, and a very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. See, mga kapatid, when the book of the law was given, there were thunders, there were lightning. Same ang case po in verse 5 of chapter 4. There's lightning, sounds, and thunder. And since the book of the law was transgressed, judgment definitely will come. What else, mga kapatid? God is honored by the elders. I skip verse 5, but now let's go to verse 4. Look at verse 4. Around the throne, there were what? 24 thrones. And upon the thrones, I saw 24 elders sitting, clothed in white garments and golden crowns in their heads. So around the throne, mga kapatid, ng Panginoon, ilang thrones ang meron? 24. Ilan ang nadodoon sa thrones? 24 elders. The question is now, who are the 24 elders in Revelations chapter 4? Pag-aralan po natin. Most likely, mga kapatid, some commentators are saying na these are angels. But no, these are not angels. Ang sabi po dito, and this is what I adhere to, kagaya po ng marami pong commentators and like sa stand po ng DLCC, most likely po, human representatives of the church. So these elders, mga kapatid, are the representatives of the church from the church age up to the time the church was raptured after Revelations chapter 3. So meaning, mga kapatid, ito pong 24 elders na to represents the representatives of the church. Why? It's because sabi nga po, kanina sa panimula, the church is already taken up or raptured. And here now the representatives of the church. The mere fact that they sit on thrones indicates they reign with Christ. And the church is repeatedly to rule with Christ. Yan po yung ating po mga scripture text. The elders, or ang word na ginamit po dyan, ang Greek word na ginamit po ay presbyteros or presbyters. Ito po ay those who were elected to govern the church and frequently translated po as elders. 67 times in the King James Version. Pero ng charger. So the term, mga kapatid, is never used of angelic beings. Kasi po pag elders, di ba, mga kapatid, it went through what? Aging process. So the 24 elders cannot be angels because angels do not age. Amen? What else? Yeah, thank you. Sabi po rito, they were clothed in white garments. Ano pong ibig sabihin nun? That they were clothed in white garments. Clothed in white garments speaks of a covering for sin provided by Christ's atonement on behalf of the saints. Only the believers, mga kapatid, in Jesus Christ were clothed in white garments. So it cannot be angels because it was a covering provided by Christ's atonement. And what else? They have golden crowns on their heads. What does it mean? Crowns, mga kapatid, represents royalty. But the term used here is Stephanos. Yung crowns na una ay diadema and it refers to royalty. But yung ginamit po na word dito ay Stephanos or given
to victor's crown. So victor's crown po ito, mga kapatid. Kaya alam niyo po ba yung, napapansin niyo po yung sa Olympics? Nung unang panahon, ano po ang isinasabit sa Olympics pag ikaw ay nagtagumpay? Wreath, leaves, made of gold. At ito po ang word na ginamit ni John. At sino lang po ba yung kinakrown? Napag-aralan na po natin sa 7 churches, ang mga believers who overcome, sila po ang binigyan po ng victor's crown. Amen? So now, malinaw na po ba sa atin sino itong 24 elders? So, again, with that mga kapatid, nakikita po natin dito, these people honored God. And why should we not honor God? Amen? God is honored not just in the place, not just by the elders, but also by the Holy Spirit. Look at verse 5 again. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Pastor, ibig sabihin niyan, 7 ang spirito ng Diyos? No. Ibig sabihin lang po niyan, it represents the 7 manifold way of the Spirit. There's only one Spirit. And there were 7 lamps burning. 7 represents the perfect number of God. So, wag po tayo magkakamali na 7 Espiritu ng Diyos, ha? There's only one Holy Spirit. At ang role po ng Holy Spirit is to magnify and glorify the Lord. And what else? Look at the praise and worship, mga kapatid. God is honored by the elders. He was honored by the Holy Spirit. He was honored in the place. And He is honored by what? The living creatures. Look at verse 6. And before the throne there was something like a sea of glass, like crystal. Sea of glass. Mga kapatid, nung unang panahon, wala pong malinaw na salamin. Tandaan po natin yan. Nung unang panahon, ang pinakamalinaw na salamin na meron po sila is made out of bronze, na kiniskis po para luminis at makita mo yung mukha mo sa salamin. At yun po yung dinidescribe po dito ni John. Like a sea of glass, like crystal. The throne ay meron pong ganon. And in the center around the throne, ano pong sabi ron? There were 4 living creatures full of eyes in front and behind. So meron pong 4 na creatures. At sino-sino po yon? The first living creature was like a what? A lion. The second creature was like a calf. The third creature had a face like that of a man. And the fourth creature was like a flying eagle. What does it represent? These 4 creatures. Ang lion, mga kapatid, represents the king of the beast. On top of the food chain. The ox or the calf represents patience and labor. While the man represents the highest order of all creation. And the eagle is represented by the highest top of the chain of the flying creature in heavenlies. Now, mapapansin nyo, bakit walang isda? Sila lang. Alam niyo po ba kung bakit? Because in heaven, wala na pong dagat. There is no mention of sea in heaven anymore. Para po siyang, another commentator say, na ang lion na po represents the 4 gospel. Matthew presenting Jesus as the king. In Mark, presenting Jesus as the servant. In John, presenting Jesus as the Son of Man. And in Eagle po, si Luke presenting Jesus as the Son of Man, while John is presenting Jesus as an eagle, high and lifted up.
Ganyan po siya. At ano po ang trabaho ng four living creatures? Ano po ang trabaho nila? Day and night, they do not cease to say, ano po ang sabi? Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was, and who is to come. Now, gawin nga po natin to. Ang word lang po na bibigkasin natin ay holy, holy, holy is the Lord God. So, umpisahan po natin dito. Tapos, susunod po, nasasagot ay ang lugar po na to. Amen? So, let's outdo each other as we utter these words, no? So, ako po mauna, sabay-sabay po tayo, and then pagpatapos na po, susunod po kayo, nasasagot, nang sasabihin nyo po ay holy, holy, holy is the Lord God. Amen? Okay na po ba? So, let's worship the Lord. 1, 2, 3, go. Holy, holy, holy is the Lord God. Holy, holy, holy is the Lord God. Amen. Mga kapatid, yung sinasabi po nila dito, konti lang po tayo rito. Pero in heaven, mga kapatid, this worship is accompanied by all the angels. And can you hear the sound of this creature giving praise and worship to the Lord, who is saying, the Lord God Almighty who was and who is to come. What a worship. What kind of worship. Amen? Kaya mapapakanta ka na lang, Lord. You are beautiful, Lord, beyond description. Same like what the vision of Isaiah says in Isaiah chapter 6 verse 3. And the one called out to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Who was, who is, and who is to come. And that is true. Babalik at babalik po ang Panginoon. Amen? Why? Sabi po ng Revelations chapter 1 verse 8, I am the Alpha and I am the Omega. Ano pong ibig sabihin ng Alpha? I am the beginning and I am the end, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Galing, ano po? Praise God. That's the worship in heaven. And verse 9 to 11, mga kapatid, is where we will end. God's right to our worship. May karapatan ng Diyos. Tayo po ay utusan niya para po tayo sumamba. Bakit po? Look at verse 9. When the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever, the 24 elders will what? Fall down before Him who sits on the throne, and they will worship Him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory, honor, and power. For you created all things, and because of this, of your will, they existed and were created. Look at verse 10 again. Gusto ko lang pong bigyan po ito ng emphasis. Yung four living creatures ay nag-worship po, at ang po sabi nila, Holy, holy is the Lord God. Pagkatapos po ng apat na creature, sumunod po ang 24 elders. At ano din po ang trabaho ng 24 elders? They fall down before the throne. At ano po ang ginawa po ng 24 elders? They cast their crowns before the throne. What does it mean, mga kapatid?
during the time of the emperor, na meron po silang mga nako-conquer na mga kingdoms, at ito po mga kingdoms na to were subjugated. At kung saan meron po silang nilalagay po doon ng mga puppet king under the rulership of the emperor. Isang araw ay pinapatawag po ito ng emperor. At lahat po ng mga hari po na to with all pomp and display of their greatness and splendor, na bitbit at nakatangan po ang korona sa kanilang mga ulo, ay pumupunta po isang beses sa Rome. At doon po sila ay nagpaparada. At doon po ay humaharap sa emperor ng Rome. Alam niyo po ang ginagawa ng mga hari po na to? Pagharap at bago po sila humarap sa emperor, lahat po ng crowns po nila ay binababa po nila at the throne of the emperor. At pag tumayo na po ang emperor, saka lang po sila tatayo. At kukunin po isa-isa ng emperor ang kanilang mga crowns. At isa-isa po itong ipuputong ulit sa kanila po mga ulo. Ano pong ibig sabihin ko po? Mga kapatid, just like the 24 elders, just like us, even if we have this victor's crown, whatever crowns we have, everything else still will be laid down before the throne. Nakuha niyo po? Ibig sabihin po nun, mga kapatid, wala po tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Because everything will be cast down before the throne. At kaya lang po tayo merong crowns. Alam niyo po kung bakit? Bakit lang po tayo may crowns? It's because of the generosity. It's because of the kindness. It's because of the grace of God. Amen? Kaya lang po tayo makakapag-lay down ng ating mga crowns, which is a sign of a victor's crown dahil din po sa generosity ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya with that, mga kapatid, hindi po ba karapat-dapat na sambahin po talaga natin ang Panginoon? Amen? Dahil kung hindi po sa kanyang kabutihang loob, nasaan na po tayo, mga kapatid? Muli po nating pag-isipan at muli po nating damhin ang kabutihan ng Diyos at habag sa buhay po natin. Kung wala ang Diyos at hindi po tayo tinawag, nasa na po tayo ngayon. And that is the right of God as far as our worship is concerned. And look at verse 11 again. Ano pong sinasabi ng 24 elders? You are worthy, O Lord, our God, to receive glory, honor, and power. Bakit po worthy ang Lord? Bakit po worthy ang Lord to receive glory and honor and power? Look at yung in-underline ko po at binold. You created all things. Amen? And because of your will, they existed and were created. That's the very reason, mga kapatid, why God demands worship from us. He created us. He saved us to give glory, honor, and power to the Lord. Amen? Now, this is where I will end. Why do you want to go to heaven? Bakit gusto po ninyong pumunta sa langit? To escape hell? Para lang po tayo ay maligtas sa impyerno? No, mga kapatid. Sabi po ng isang pastor, if you find worship here on earth boring and dragging, then why do you want to go to heaven? Pag-isipan niyo na po ba yan? Ba't gusto mo punta ng langit? Kung dito pa nga lang, ayaw mo mag-praise and worship.
naboboring ka na. Parang sa'yo, dragging ang pagsamba sa Panginoon. Ba't ka pa gusto pumunta sa langit? Pagdating natin sa langit, mga kapatid, the 4 living creatures are giving honor. The 24 elders are giving honor. The angels are giving honor. All creations under heaven are giving honor to the Lord. So our whole lifetime, mga kapatid, will be spent in worshiping God. That's the reason why we want to go to heaven. Because we want to be included in worshiping God. Amen? I don't know with you, but ako gusto ko maging kasama po doon. At ako po ay sumasamba din po sa langit. And I cannot imagine myself na hindi po iiyak sa harapan po ng Panginoon. Of how majestic, how awesome, and how wonderful is our God is. Amen? I hope and pray that we will not be left behind. God created us, mga kapatid, for His pleasure. The very reason why we are saved is to give Him glory for what He has done in our lives. And who are we to be loved and saved by God Almighty? Sino ka ba? Sino ba tayo para ibigin at iligtas po ng Panginoon? Amen. May the glimpse of heaven, mga kapatid, gives us hope even during the hopeless times of our lives. Why? Feel po natin, mga kapatid, everything is hopeless in this world. Kakamali po tayo. That is the very reason why there is a calm before the storm. Because judgment will come in this world. Every evil in this world will be wiped out. Lahat ng utang mo bayad pagdating sa langit. Lahat ng sakit mo ay wala na pagdating sa langit. Lahat ng problema mo ay tapos na pagdating sa langit. Kaya, let's hope. Magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Wag po tayo magsawa na maglingkod sa Panginoon. Amen? Let us remember, mga kapatid, that we are citizens of heaven and not of this world. This is where I will end. Our citizenship is what? Is in heaven. Mga kapatid, hindi ka tagalupa. Hindi po tayo tagalupa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tagalupa. Kaya huwag kang masyadong pakasaya rito. Amen? Huwag kang kumapit masyado sa mundong ito, mga kapatid. Because you will be disappointed. That is what I'm telling all of you. We will be disappointed in this world. Di po tayo taga-lupa. Tayo po ay taga-langit. Sabi po ni Paul, from which we also eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. So what's our topic? The worship in heaven. Amen. Hallelujah. Now, I pray na with this glimpse of heaven will lead us to worship the Lord. Shall we all rise? Nawa samahan ako ng buong praise and worship team. Muli nating sambahin ang Panginoon. Tawitin natin yung sagsabing, maghari ka, O Diyos, maghari ka. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for showing us, Lord, the glimpse of heaven and the worship of heaven. We want, Lord, to be part of it and worship you, Lord. And bless you, Lord, with all of our hearts, Panginoon. Mga kapatid, let's worship the Lord with all of our hearts. Sa araw po na ito, and let's pray na tayo po ay pagpaniriwain ng Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap.
sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa, nanunumbalik sa iyong paglinga. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik Sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong paglinga. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kayo po ay sambahin at purihin. Hayaan po ninyo, Lord, na muli po kayo maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At patuloy na ang aming mga buhay, Lord, ay maging committed and dedicated in worshiping you and in blessing you, Panginoon. Because this is why we were created, Lord, and that is to give pleasure, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito. Once again, we bring back all the glory, the honor, and praises. In Jesus' mighty name, everyone say, Amen and Amen. Good morning po. Let's for our offertory. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po, Lord God, sa panibagong Sunday service po, Lord God. Maraming salamat po sa opportunities, Lord God. Maraming salamat po sa pagbalik po ng aming pastor. Lord God, nagpapasalamat po kami sa provisions niyo po, Lord God, sa amin, sa bawat isa po namin dito, Lord God. Naway gabayan at bantayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. At magkaroon po kami ng mas maraming opportunities po sa buhay namin, Lord God. Naway safe at gabayan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, Lord God. At ng lahat po ng mga malilikom po, Lord God, ay magamit po sa ikaw unlad at sa mas maganda pa pong
tulong sa church, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Pinupuri at sinasamba namin kayo, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po, sige po. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po ulit ang lahat na tumayo at muli po'y magpuri ulit sa Panginoon. Sige po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Sa araw na to, Lord God, kami po ay na-refresh, Lord God. Maraming salamat po sa inyong mga salita, Lord God. Nawa ito po'y magrema sa aming mga puso at isip, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Lord God, sa paglabas namin ng bahay panambahan na to, Panginoon, kami po ay pag-ingatan nyo, Panginoon. Kami po ay samahan nyo, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng kapurihan, sa matamis sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen.